Hello po mga ka-PTV, welcome back na naman po sa ating channel at magandang araw po sa inyong lahat. Sa video na ito ay tatalakayin natin ang tungkol sa mga nakakagulat na revelasyon ng Santo Papa sa mga itinatagong mga sikreto ng simbahang Katolika na ikakagimbal ng lahat. Panoorin lamang po ito hanggang sa huli para maliwanagan ang lahat tungkol sa katotohanan ng sinabi niya. Pero bago po yan, kung ikaw ay bago lamang sa aking channel ay pakiclick like, subscribe, and hit the notification bell para po mag-updated po tayo sa mga panibagong uploads natin. At ang susunod niyo mapapakinggan walang halong pananakot kundi magsisilbi lamang itong gabay para sa atin. Ang susunod na inyong mapapakinggan ay ang sinabi ng ating Santo Papa na si Pope Francis tungkol sa kanyang mga revelasyon na mga pagbabago ng simbahan sa mga utos ng Diyos. Ang video na naka-upload ay sa salitang Italian at may subtitle lamang na English. Kaya atin na lang pong itong i-translate into Tagalog. Pakinggan po natin. Sa mahal kong mga kapatid ng anak ng Diyos, excuse me kasi ako po ay nagsasalita gamit ang Italian. Pero kahit na Italian ang gamit ko at hindi English ay nasa puso ang mensahe na nais kong iparating sa inyong lahat. Ako ay magiging tapat lamang sa inyo at ang susunod na aking babanggitin ay purong katotohanan lamang. Kailangan nyo kasing malaman ng mga bagay na matagal ng panahon na itinatago ko. Dalawang mga simple na alituntunin lamang. Una ay dapat nating seryosohin ang mga nakasaad sa Biblia. Pangalawa ay gawin nating may sariling interpretasyon ang mga laman nito. Parang mga kalangitan lamang. Kasi kung atin itong pagmasdan, kung maniwala kayo o hindi, ang katotohanan ay ito ay kulay bughaw. Kasi ito ang ating nakikita. Kaya ipapaliwanag ko pa sa inyo para mas lalo nyo itong maintindihan. Ang lahat ng mga nangyayari ay matatawag ko na isang prophetic. Alam ni Tony Palmer kung ano ang itinutukoy ko ngayon. Kamakailan lang ay aking napagtanto na napaka-insakto ng Biblia na magkakaroon ng isang pagtitipon para magkaisa para sa kapayapaan. Tama po, kapayapaan at seguridad. Pero sinabi din sa banal na aklat na pagkatapos noon ay ang biglaang pagkawasak. Pagkawasak dahil tayo ay namumuhay na sa mga huling araw o yung tinatawag na end times. Tayo ay namumuhay na para bang hindi na babalik si Jesus. Akala kasi natin tayo ay ligtas na. Pero mali ito kasi tayo ay nabulag, kahabag-habag at hubad sa lahat ng aspeto patungkol dito. Naglulungkot ako sa mga nangyayari at kahit sa aking sariling buhay at kahit sa paligid. Kasi dapat itigil na ng mga tao na tingalain ako o ilukap nyo ako. Kasi ang lahat ng ginagawa nyo ay maliligaw at tuluyan ng masusunog kayo sa impyerno. Kahit ang mga kabataan ay hinahalikan ako at nakikita ito ng mga magulang. Kaya kailangan talaga kayong sabihan ng katotohanan na mali itong mga ginagawa ninyo. Nahihiya akong sabihin sa inyo ito. Pero meron kasi akong tinatagong rason o agenda na linlangin kayo. Tama kayo na maganda talaga tingnan na magkaisa ang mga tao para sa isang one world religion. At dahil dito ay mas madali ko kayo imanipula na ipagawa sa inyo ang pagsamba sa akin. At dahil dito ay matatanggap nyo talaga ang kinakatakutan na marka ng hayop. Pero ayaw naman natin lahat ito. Kaya ang tangi lamang paraan para ito ay maiwasan ay alamin at isapuso kung sino ba talaga ang Diyos. Tama po, kailangan nyo ding aralin talaga ang mga salita ng Diyos, lalong-lalo na ang aklat ng Revelation at ang aklat ni Daniel. Dito kasi sa dalawang aklat na ito nakasaad kung ano ba talaga ang totoong simbahan ng Panginoon at ang nagkukunwaring simbahan ni Satanas. At kapag ito ay masapuso nyo,
ay mahihirapan kayong malinlang at mawala sa landas. Kaya kung merong magsasabi sa inyo na dapat niyong puntahan ang lugar na ito kasi andun ang banal na Espiritu Santo, sabihin niyo ito. Pupunta lamang ako dyan kapag papanatilihin niyo ang utos ng Diyos tungkol sa Sabas. At ito ay sa Sabado, hindi sa Linggo. Ito ang mga katagang dapat mong makuha at maintindihan at sabihin sa kanila. At sasabihin naman ng mga taong lumapit sa iyo na, ano naman ang mali sa pagpunta sa simbahan ng Linggo? Di naman kasi importante kung anong araw ka sasamba. Napaka-extreme mo naman. At dahil dito ay pagtatawanan kanila at tatawagan kanilang isang taong naniniwala sa pagkalabis-labis. Alam niyo ba na kami mga lider ng simbahang Katolika ay binago ang utos ng Diyos? Tinanggal kasi namin ang pangalawang utos, binago ang pang-apat at hinati namin ang pang-10 utos sa 2. Kaya nagmumukha talagang meron tayong 10 utos mula sa Diyos, pero mali ito. Ito ang napakalaking sekreto na itinatago namin sa loob ng mahabang panahon at madami sa inyo ang hindi nakakaalam niyan. Kayo ay nalinlang sa aming mga nagawa. Kayo ay napasunod at napaniwala namin sa mga pagbabagong kami lamang ang nagdesisyon. Kaya nga kayo ay sumasamba sa mga idols. Nagdarasal kayo kay Mama Mary pero siya ay patay na. Kaya panahon na talaga na itigil ang ganitong mga klaseng pandiling lang. Sinasabi ko sa inyo ito ng napakasimple lamang. At huwag sana kayong masaktan. Pero kasi ako ay isang taong makasalanan at ito ay nakasulat din sa Biblia. At ayon sa Biblia, ang simbahang Katolika ay simbahan para sa taong bayaran. At ginagawang hanap buhay ang pagbebenta ng laman. Alam ko nakakagulat ito, pero ang mas nakakagulat pa ay patungkol sa mga Protestante. Ayon kay Jesus ay sila daw ay mga taong inabandona ang isang relihiyon. Pero ayon sa Diyos Ama, sila daw ay ang mga anak ng mga bayarang babae. At darating din ang araw na sila ay susunod sa yapak ng kanilang ina na maging bayaran din. At dahil sa lahat ng ito, tayong lahat ay makakatanggap ng marka ng hayop. At ito ay sa pamamagitan ng pagsamba sa araw ng Linggo. At ang mga taong pipiliin ang pagsamba sa Sabado ay tutugisin na parang mga aso. Wala gayud masayo ang gisulat ni Propeta Daniel sa Daniel Kapitulo 7:25 nga dunay tawo nga makigbatok sa Dios ug usabon niya ang sugo sa Dios. Kanang tawhana gitawag naghayop o mananap nganuman iya mang giusab ang sugo sa Dios, mga kahigalaan. Imong na paminawan ang maong Propesya TV og iyang gisulti may tungod sa baos gikan gyud sa Pope, mga kahigalaan, nga sila mo ginag-usab sa kasuguan sa Dios. Kini gitawag ni mananap nganuman ang sugo sa Dios ilang giusab. Nagi panahon nga moabot, mga kahigalaan, nga ang tanang tawo nga nias kalibutan madato man og mapobre. Ilag yung pugson sa pagpadawat niya ng igpapahulay nga iya sa hayop nga Domingo. Gitawag nagmini nga igpapahulay. Naaman mabasa diha sa Gipaliyag Kapitulo 13:16 hanggang 17 nga gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao inila ug dili inila dato og kabus ulipon ug dili ulipon diha sa tuo nilang kamot ug agtang. Walay makapamalit ug makapamaligya gawas niya tong may patik sa numeros mapintas nga mananap. Pigala. Ang marka sa mananap nga mapintas gitawag nagmananap kay ilang pugson ang tanang tawo sa pagdawat ng mini nga igpapahulay nga mao ang Domingo. Gitawag og marka sa mananap kanang Domingo, mga kahigalaan. Ug ang tanan usab nga nagsimbas Ginoo sa adlawng Sabado,
ilang lutuson, ilang pagagukuron mga kaigalaan, kay kana sila mahimo ng bangis sumala sa Salmo 119:150 kanang mga tao nga wala magtuman sa sugos Ginoo mahimong bangis nga mga tao. Busa higala ang tanan higala nga naa nagdawat sa igpapahulay nga mong mini nga Domingo gito og marka sa hayop, mahimo din na silang bangis sa umaabot nga adlaw, kay ilamang lutuson, ilamang gukuron ang tanan nga nagtigom ug nagsimbas Ginoo kada Sabado. Gitagna ni Jesus Christ higala nas Mateo 24:20 nga nag-ingon ang Ginoo, pag-ampo kamo sa Dios nga sa inyong pagpangalagiw dili miatol sa tingtugnaw o sa adlaw ipapahulay mong Sabado. Nag-ingon ang Ginoo higala busa pagalutuson gining katawhan sa Ginoo nga nagbantay sa ipapahulay nga mao ang Sabado. Gisulti na o gitagna na ni Ginoong Hesus mga kahigalaan. Nganuman kay kana magong Sabado higala, gibili na as Ginoo para sa iyang katawhan. Naa sa Hebrehanon kapitulo 4:9. Dunay gibilin nga Sabado nga pahulay alang sa lungsod sa Dios. Ug kanang Domingo higala nga ipapahulay gibilin po na sa hayop, gibilin po na sa mananap. Nganong mananap na, nganong hayop na, kay giusab man niya ang sugo sa Dios. Higala, tinaw kaayo ang gipadayag diha sa mong propesiya mga kahigalaan. Samtang abli pa ang kaluwasan, biya mo anang pagsimbang Domingo, marka sa hayop nga mini nga ipapahulay. Muna mabasa diya sa gipadayag kapitulo 18:4, gumawa kamo kaniya katawhan ko, bulag kamo kaniya aron dili kamo maapil sa silot nga ipahamtang ko kaniya. Higala, ang tanan nga nagdawat sa pagsimba na nang marka sa hayop nga mong Domingo, makatagamtam gyud og silot sumala sa gisulti nas Ginoo nga naas bala ang kasulatan. Gani ang Hebrehanon 4:11, busa panglimbasugan ta ang pagsulod sa kapahulayan sa Dios aron walay usa kanato nga mamatay tungod sa samang pagkamasupilon. Ang Dios mobalos anang adlaw sa paghukom, kanang nanimba sa adlaw Domingo, marka sa hayop, iyang ginasilang silutan sa adlaw unya ka inig hukom na sa Dios. Apan ang saad sa Dios sa mga tawo nga nagbalaan sa adlaw Sabado, iyan ang luwason sa di madugay. Isaiah 56:1 ug 2.